Isang masayang buhay at ito po si Madam Dama and welcome back to my channel. So, ang topic po sa araw na ito ay ang tips in rating and giving feedback to teachers after classroom observation. So, hindi lang po nangangailangan ng feedback ang mga learners to improve their performance, pero yung mga teachers din, most especially after observation. Okay? Para ma-improve ang performance din. So, what's the purpose of classroom observation? It ensures that teachers are providing a satisfactory learning experience for the student and identifies weaknesses that can be shored up with adjustments and training. It ensures that the student is learning effectively by Duncan Ritchie. Okay. Pero minsan, yung word na classroom observation connotes stress sa mga teachers. Pero totoo naman, bakit? Kasi 'di ba, they spend time to prepare, ganon. Parang sabi ng iba hindi realistic, which is true kasi hindi yun yung actual na pagtuturo nila. Hindi nakikita yung realidad kung gaano kahirap ang pagtuturo. Okay? At kung gaano kahirap ang ginagawa ng teacher para ma-maneuver yung kanyang mga estudyante to be on the right track. Okay, kasi prepared na nga. So, masyadong nagpre-prepara yung teachers. Yung iba nga nakakatawa yung experience nila. Napapagod daw sila in preparing for the lesson, for the observation. At pagkatapos, pagod na pagod sila. At pati estudyante ganun din. So, yung pressure na nasa mga teachers na kapag o-obserbahan na, ganun din ang nafe-feel ng mga estudyante na gagamitin sa observation. Parang na-stress na din sila at na-pressure din sila. Okay? So, minsan nga sinasabi nila, i-observe na kami. So, parang sila ba ang i-observe, hindi yung teacher. Nakikisama sila sa nafe-feel ng mga teacher. Okay? So, ewan ko ba kung bakit ba nagkaroon ng observation pa, especially sa mga teachers who are already rendering 15 years and above sa service. Parang kine-question ko, hindi ba enough yung kanilang mga experiences? Tapos minsan ang nag-observe pa sa kanila yung mga bata-bata pa sa serbisyo kasi maaga silang na-promote. Okay? Parang paano mo, ewan ko lang kung paano mo ba iti-TA yung medyo busog na sa experience compared sa ah, mga bata-bata na magagaling sa theory pero kulang naman sa experience, okay? But let us not depict the purpose of observation, of classroom observation. Ang purpose ito ay to improve the teacher's performance so that the students could really learn effectively. Okay, so observers are builders, not destroyers. Hindi na ako magko-comment dito. Dahil, ewan ko, baka ano makapag-comment pa ako ng medyo hindi maganda at baka maging bias ako, wag na lang. Okay, so intindihin na lang po natin ito. Observers are builders, not destroyers. So ano ba yung roles ng observers? Observers should know the rubrics, use the criteria, collect data, and offer feedback to teachers. Ulitin ko, observers should know the rubrics, use the criteria, collect data, and offer feedback to teachers. Ano po ba yung rubrics na gagamitin? Sa school year 2023-2024, ngayong school year po yan, ito po yung criteria na gagawin natin pag i-observe yung mga proficient teachers. Okay. Bakit ko po binibigyan ng emphasis ito? Kasi as observers, dapat alam po natin na dito po natin sila i-grade o i-rate o i-observe. Okay. Yung ibang observer kasi nagtatanong pa, ano kayang i-rate natin ngayon sa kanila? Ano bang titignan natin? Diyos ko naman, te. Magbasa ka muna bago ka naman maupo doon. Ano? Sorry po. Pero 'di ba? Kita ba sinatanong, ano po ba lang i-observe natin ngayon? Anong indicator? Lahat ba? Okay, so ito po.
Sa first quarter at third quarter, ang mga criteria po na i-observe natin sa mga proficient teachers ay indicator 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Okay, so ibig sabihin, wag muna natin po silang i-rate dito sa tatlong ito. Dahil sa second at fourth quarter, kasama po ito pero hindi kasama ang indicators 4, 5, at 6. Sa mga highly proficient teachers naman o mga master teachers 1 to 4, ito po ang i-observe sa kanila. Okay? Ng kanilang rater, yung principal. Okay. Indicators 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 8. Pero sa first and fourth quarter, ang titignan lang sa kanila ay indicators 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Sa second quarter naman, 1, 2, 6, 7, 8. Okay, sana po malinaw. Kasi hanggang ngayon, may mga nagtatanong pa rin kung ano ang i-observe nila sa mga proficient teachers at highly proficient teachers. Okay, so bago po tayo maupo doon para mag-observe, please lang, magbasa rin muna tayo. Okay? So feedback, just like in giving feedback to learners, feedback should be timely, accurate, and constructive. Okay, yung nga sabi ko sa inyo observers are builders, not destroyers. So constructive dapat ang feedback. Timely, it should be provided immediately after showing proof of demonstrating ito. Yung tayo sa teachers kasi kinuha ko lang po ito doon sa feedbacking sa learners. Okay? So, i-change lang po natin yung mga ibang words dyan. Okay? Because if we wait too long to give feedback, the moment is lost, and the teacher, of course, might not connect the feedback with the action. Hindi na niya maalala, hindi maalala nung teacher ko anong nagawa niya. Sasabihin niya, na parang hindi ko yata yun, okay, so dapat sabihin na agad. So, kailan? It's after the demonstration. Kaya nga tayo may post-conference. Maglaan tayo ng oras para makausap si teacher at masabi po ang ating mga feedback na nasulat natin na naaayon sa criteria. Okay. Accurate. It should target the appropriate indicators. Okay? Bakit po nasabi ito? Kasi may nag-comment. Sabi niya, tama ba na nag-extend ako ng time? Yun ang reason daw nung rater na bigyan siya ng mababa. Okay, mababang rating. Sabi niya, kasi nag-extend ka ng oras, sumobra ka, kaya babawasan muna kita ng rating. Tama ba yun? Tama ba? Wala naman sa criteria, wala naman sa indicator yon. Okay, di ba mayroon tayong observation notes? Pwedeng ilagay yon, pwede niyang i-feedback yon, pero dapat hindi niya binawasan yung rating naman. Because accurate so naaayon dapat dun sa indicator ang rating mo. Di ba? Kung na-meet naman ng teacher yung indicator, ibigay mo na. Yun nga lang yung bayad sa pagod niya, di ba? O, sa pagod niya sa pag-prepare, wag mo nang pagdamutan. Although kung talagang kailangan, hindi ko naman sinasabi na ah, porke yun na yung parang bayad sa pagod niya, ibibigay mo ng highest kahit hindi niya deserve. Dapat ibigay mo yung grade na nararapat sa kanya with the proper feedback kung bakit yun ang binigay nating grade sa kanya. Okay? Kasi deserve nilang malaman because ang purpose natin ay to improve. Next, constructive. It should treat the teaching process as developmental rather than a deficit issue. Okay, so be very careful in giving feedback dahil ang mga teachers may damdamin din tulad ng mga learners, of course. So, dapat pinipili ang mga salita. Okay. As we give feedback, we make sure that teachers learn from us, from the rater, of course. It is not enough that we give our feedback. It is important that we guide them in improving
their teaching, learning pedagogies. So it is essential that we give feedback after the instruction and monitor their improvement in the next observation. Now, since our purpose naman ay to improve the teacher's performance, syempre after the feedback, you are going to monitor yung improvement in the next observation. So, yung bumalik tayo dun sa comment na uh, nag-overtime siya. So, if I were the teacher, I would greatly appreciate yung feedback na yon so that by next time, I will improve. Okay, I will be able to manage my time correctly. But sana hindi na po naapektuhan yung grade naman niya kung na-meet naman niya yung mga criteria o yung mga indicators. Okay? Okay, so ganito po kasi ang ginagawa ko. So ito po yung tips ha. Hindi po ako nagmamagaling dahil hindi po ako magaling. Sinishare ko lang po yung mga simple tips lang paano mag-rate sa mga teachers. Kung na-appreciate nyo po, okay, nagpapasalamat po ako. Pero kung may mas maganda pa kayong tips, pwede nyo naman po i-comment dahil ako po ay broad-minded. Sobrang na-appreciate ko po kapag may mga comments and suggestions kayo. Okay, so ganito kasi dahil sobrang na-appreciate ko yung pagbigay sa akin ng feedback ng aking principal. Okay, sabi niya, one, model, blah, blah, blah. Sabi niya, okay, I'll give you 8 here because I've seen you naman, yung mastery mo nandun, yung I've seen you execute the lesson, um, in relation to ganon, mga subject areas like this, you've emphasized values, blah, 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 ganyan niya. Okay, so dito. Tapos number 2, nakita ko naman yung mga strategies mo, you have with the use of the role play, blah, 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 ganyan, and the activities, blah, blah, ganyan niya. Tapos, nilib niya itong 3, tapos dito, tapos dito. Tapos sabi niya, we go back to number 3. Paano mo na-model, okay, and supported colleagues in the proficient use of blah, blah, blah. Eh, walang nag-observe sa'yo na mga co-teachers mo in the department, sabi niya sa akin. So, you're supposed to be a model, sabi niya. Kaya dapat, para maipakita mo yung mga strategies mo dito, may mga kasama kang na-observe. So, binigyan niya ako ng pagkakataon, okay, to defend myself, to reason out, okay. May, sabi ko, ma'am kasi pare-parehas po kami ng oras ng klase. So gusto man nila na mag-observe po sa akin, sabi ko, wala po silang time para mag-observe. Hindi po nila maiwan yung kanilang mga klase. So I believe, sabi ko, parang Miss Universe, ano? I believe to na model ko naman itong number 3 sa lock session po namin because before mag-start po yung observation, sabi ko, nag-lock session kami. At isa sa mga topic po namin ay ito, sabi ko. So doon ko na na-model ito. Ay, sabi naman niya, which is very true. Sayang, sabi niya, hindi ko kasi nakita. So sabi niya, hindi mo nakita i-rate dito ha. So safe siya, safe. Hindi mo nakita i-rate dito. Next time na i-topic mo ito, okay, since sabi niya pare-pares kayo ng time, wala silang chance para ma-observe ka, ayaw ko naman ma-disturb yung klase nila, sabi niya. So by the next time, you will have your lock session and ito ang itatopic mo, sabi niya, so that you could share your strategies dito dahil nakita ko yung mga strategies mo, meron naman. Kaya lang ito ang inaano ko sabi niya, yung modeled, sabi niya. So next time, sabi niya, that you will have your lab session and you will have topics or you are going to share your strategies dito, sabi niya. Sana nandoon ako, yung para makita ko, sabi niya. By that time, bibigyan na kita ng grade, sabi niya. Sabi ko naman, okay, okay po. I highly appreciate that. Sabi ko sa isip ko, okay, as a rater, yung she is very humble enough to say, yung hindi niya, nakita niya, pero kasi may fina-follow siyang criteria di ba? Alam niya rubrics, di ba? So nasaludo ako sa kanya na sabi niya, sige, bibigyan kita ng chance pero dapat makita kong imino-model mo, you would share your strategies dito, sabi niya, with your colleagues. Okay? Yun. So, yung bang may pagkakataon ka para sabihin yung reason mo. Okay? So, inadapt ko siya ngayon.
Ayan ang ginagawa ko dito. Say for example, applied knowledge of content within and across curriculum teaching areas. So nirate ko. Pag nirate ko si teacher, I mean, sabi ko, oh, congratulations, I've seen your mastery of the lesson. Sabi ko, um, will you please tell me again kung saan mo na-relate yung subject area mo sa iba-ibang subject? Tapos, sasabihin niya ngayon, i-mention niya. Ngayon, kung na-mention niya isa lang, eh, see? So, galing sa kanya yun, ha? Although, syempre, based from observation, observe ko, isa lang nga sabi niya, ipapaalala ko ngayon. Hindi, na-relate mo pa siya actually sa values at saka sa math kanina, ganyan, ganyan. Ay, oo nga po pala, ma'am. See? So, bibigyan ko siya ng highest grade, of course. Kasi hindi ako maramot. Promise. Okay. So, ganon. Ngayon, kung talagang totoo na na-relate lang niya sa isa, okay? Magsa-suggest ako ngayon, oo, tama ka. Um, Tama nga na you should relate this subject matter to values ed na ganyan-ganyan. Pero, mas maganda rin sana kung na-relate mo sa ganyan, ganito, ganito. Madami pa, di ba? Okay, yes ma'am, sabi niya. Okay, so, uh, kung ikaw si rater, sabi ko, will you give the highest rating na? Sabi niya, Hmm, madami pa po kasing ano, sabi niya, so I still have room for improvement, sabi niya naman. Yes, thank you at naintindihan mo ako. Sabi ko, for now, I will give you 6 muna. Sabi ko, at least nagkalinawan kami. Hindi masakit sa feeling niya. Na-explain ko kung bakit, di ba? At na-explain din niya yung side niya at na-realize niya na, oo nga, ah, may mga subject areas pa na dapat pag-relatan niya nung kanyang topic. Oh, 'di ba? Number two, dito kasi medyo nadadali yung mga teachers, okay? Lalo yung mga traditional teachers na sila lang halos ang nagmamaniobra ng lesson. Ang tinatanong lang nila sa bata ay, did you understand? O sasabihin ng bata, yes ma'am. Kaya yes ma'am lang ang alam ng mga bata na isagot. At yes ma'am lang din ang natutunan ng mga bata, ano? Okay, so dito sa use of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy, tatanungin ko, how did you achieve? Okay, or how did you enhance learners' literacy skills? Sasabihin niya, hindi depensa niya ngayon. Yes, yes, sasabihin ko, okay, very good. Pero dapat sana, kasi may PowerPoint ka na, dapat sila na lang ang nagbasa, hindi na lang ikaw, di ba? O so next time, pagbasahin mo sila para sila ang matutong magbasa. Okay. Next, numeracy skills. Were you able to enhance numeracy skills? Ma'am, hindi po, sabi niya. Paano ba? Okay, since you are teaching, sabi ko, lifelong learning, yung kunyari carpentry, ganyan. So itatanong mo, magkano ngayon ang hammer? Ganyan. O kung so may hammer ka, may nails ka, tapos magre-render ka ng service, tatanong mo sa bata, magkano ang singil mo ngayon? Yung ganyan, pagkukwenta. Okay? Ay, oo nga po pala, wala po ako. O, so, ang gagawin mo dito, at least alam niya na wala siya. So, may point ka ngayon na magbibigay sa kanya ng 6, ganyan. 'Di ba? Or 5, ganyan. Kasi walang-wala, wala kang nakita. See? At kulang yung literacy. At least hindi masakit sa kanya yung rating kasi na-explain mo nga kung ano yung mga kailangan at nabigyan mo siya ng mga paraan. Okay? Para ma-achieve na niya ito. Remember, our purpose is to teach them. Okay? So they will learn from us. So dapat may natutunan siya sa'yo. Okay. So na-explain mo kung bakit ganito ang rating mo. Ngayon, kung magaling naman si teacher, na-explain niya, ma'am, pinagkwenta ko sila. Sabi ko, given 100 pesos, ilang piraso ng, okay, ganun. Oh, very good. Yes, tama. Very good. So you deserve a grade of 7. Ganon. Next, we have number 3. Critical and creative thinking as well as other hats. So tatanong ko ulit, paano mo na to? Hanggang diretso, ano? Dahil, ano bang tawag dito? We have interaction. Okay? I might, okay, during the course of observation, I might miss yung ibang strategy niya. Okay? Dahil
Siyempre kunyari may disturbance, ganyan, na-miss ko, at least napaalala niya sa akin, okay, during the interaction and the TA, kaya mabibigyan ko siya ng mataas na grade. May chance siyang madepensa yung sarili niya, ganun ba? Ganun ang ibig sabihin eh. So, yun, ganyan ang ginagawa ko. Tinatanong ko sila. Okay. That is also another way of saying hindi ko natandaan. Ano kaya yun? Ano? So, itatanong ko na lang. Ganon. Kasi hindi mo ma-admit na nakaligtaan mong i-observe yung mga strategies niya dahil na-disturb ka, ganon. So, if you can't admit, then you can ask during the interaction sa post-conference. Masasabi naman niya eh. Okay? Pero pag sabi niya, ay wala po ma, ma-admit naman niya eh. Tapos sasabihin mo ngayon kung ano yung mga dapat niyang gawin. Okay, so sasabihin mo, okay, job well done. Don't you worry, my second quarter observation pa naman. And please take note of all my suggestions at gusto ko makita na ma-improve mo ang performance mo sa susunod na quarter. So, the teacher will be very thankful. Doon naman sa mga magagaling na teacher kasi hindi mo talaga matatago na may mga magagaling na talagang teacher. Yung nga sinasabi ko sa inyo, yung mga experienced teachers na eh. Kasi kahit na yung mga bata ay sobrang naughty, alam nila kung paano o kung anong mga gagawin nila. Hindi na matawaran yung kanilang years in service, ika nga. So, madami na silang napadaan na klase ng mga bata. So, alam na nila ito. So, hindi, pag kahit first quarter pa lang, binibigyan ko sila ng highest possible rating. Hindi yung, oo, magaling ka dito, nakita ko, pero 6 lang kasi syempre first quarter para there will be room for improvement. No, ibigay mo na yung highest. Tapos ang room for improvement ay yung nilista mo doon sa observation note na ma-achieve niya na i-expect mo na na-improve niya sa susunod. Pero yung grade, dahil you follow the criteria, the rubrics, ibigay mo na kung ano yung nararapat. Meron din kasi yung mga nag-observe na, o kunyari nakita nila hindi naka-uniform yung mga bata. Tapos ang comment niya, okay lang sana kung sabi niya na ano niya yung mga criteria. Pero ang sabi niya kasi during the post-conference, magaling ka, nakita ko naman ito mga ito. Kaya lang babawasan kita ngayon ha kasi hindi naka-uniform yung mga bata. Ano ba yan? May ganun ba? Bakit nandito ba applied knowledge and of content within and across curriculum teaching areas with the students in uniform? Ganun ba? O naku naman, wag ka namang, wag mo namang ipahalata na ano, parang tatawanan tayo pag ganun, ano, hindi natin alam ang ginagawa natin, wala dyan. So, ilagay mo lang sa feedback mo, o maganda sana, okay, very good, o congratulations, ito, na-achieve mo lahat. Pero next time ha, dapat naka-uniform yung mga bata pagka during observation kasi prepared naman ito eh. Dapat sabihan mo sila ha, para mas maganda. 'Di ba? Mas maganda pagka na-achieve mo na nga itong criteria naka-uniform pa yung mga bata. Ganon. Tsaka mayroon pa yung binawasan ha. Binawasan. Ang reason, dito, sabi niya, bibigyan mo muna kita ng ganitong grade kasi nakalimutan mong magdasal at mag-check ang attendance. OMG, te. Okay, ilagay mo na lang yun sa feedback mo. Pero wag mong apektuhan yung rating sheet, rating mo kasi nag-excel yung teacher. Pinakita niya na achieve niya lahat at sa kaiisip niya kung paano niya ma-achieve yung criteria, nakalimutan niya magdasal at mag-check ng attendance. Okay? Pero yun pala ang magbibigay pa sa kanya magbabawas pa sa kanya ng rating. Ate, lagay mo na lang sa comment mo o sa feedback mo. Next time mo mang kalimutan yung mga ano natin niya, preliminaries, ganyan. Okay, relax lang. I'm here to build, not to destroy. Ganun mo na lang. Okay, pero ibigay mo yung grade na deserve niya. Okay? So, kung um, na natuto kayo or nagustuhan nyo yung mga na-share kong tips sa inyo sa araw na ito, please like po and subscribe. At kung nakasubscribe na po kayo, please share. Thank you very much for watching and listening. Until next time.